Natanggap na po raw ng Justice Department at ng Interior Department ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Sa Facebook post ni Atty. Harry Roque, sinabi niyang meron nga raw pong arrest warrant laban kay Senador Bato, kaya pinapayuhan niya ang mambabatas na huwag daw papakidnap. At igiit ang kanyang karapatan na usigin muna po ng korte sa Pilipinas. Dagdag pa ni Roque, matagal na pong merong arrest warrant kay Bato ang ICC, pero noong linggo lamang daw ito naging opisyal na natanggap ng gobyerno. At kahit ang mismong kampo ni De La Rosa ay nabalitaan na rin daw po ito. Ayon po naman kay Ombudsman Boying Remulla, huli siyang nakita sa Pampanga. Sakali po naman daw totoo ngang merong arrest warrant laban kay De La Rosa at makulong siya sa The Hague kasama si dating Pangulong Duterte, umaasa ang kampo ni Bato na sana nga po raw ay payagan siyang sumali sa posible daw pong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, nilinaw naman ang abogado ni Sara Diskaya na hindi sila nagtatago matapos pong ipag-utos ng PNP ang paghahanap sa kanya at iba pang sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Alinsunod yan sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. para hindi raw sila makatakas oras na ilabas ang arrest warrant. Nitong Biyernes lang nang sampahan ng reklamong malversation at graft sina Diskaya at 9 na iba pa sa Digos Regional Trial Court. Ang korteng yan ang maglalabas ng arrest warrant. Ayon pa sa PNP, pinag-iigting na nila ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at mga LGU, partikular kung saan huling nakita si Diskaya. Nirerespeto naman daw yan ang kampo ni na Diskaya at wala rin daw silang balak na tumakas. Iginiit din ng abogado ni Diskaya na hindi ghost project ang ginawa nilang proyekto sa Davao Occidental. Umaasa po naman si Navotas Congressman Toby Tiangco na maihahabol daw sa pagpapalit ng taon ang pagpasa ng Kamara sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill. Ito ang panukala nga po magbibigay nga sana ng karagdagang pong kapangyarihan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Tiangco, posible po raw na matapos ang committee report dito ng House Committee on Appropriations bukas araw ng Miyerkules. Ito raw po didiretso sa plenaryo at maaari daw pong maipasa sa ikatlong pagbasa on December 15. Sa Senado po naman, isinusulong po ang panukalang pagbubuo ng Independent People's Commission. Pero si Senador Panfilo Lacson nagtataka kung bakit tila nawalan daw ng interes ang palasyo sa pagpapalakas sa ICI. Pero itinanggi po yan ng palasyo at marami na raw pong mga napanagot sa katiwalian sa loob lamang ng 4 na buwan. Sa ibang balita, inakusahan ni Vice President Sara Duterte na sinusuhulan na raw ng budget ang mga kongresista para suportahan ang nilulutong bagong impeachment complaint laban sa kanya. 2 buwan na lamang kasi bago mag-expire ang 1-year bar rule sa paghahain ng impeachment laban sa bise. Kaya may nilulutong bagong reklamo laban kay VP Sara ang grupong Bayan. Pero ayon sa bise, ginagamit naman ang impeachment bilang bargaining chip para maipasa ang 2026 national budget. Katulad daw ng mga naunang reklamo, may mambabatas daw na ginagamit ang impeachment para mangalap ng pondo at suporta sa kanyang pagpapatalsik. Bumuelta naman agad sa kanyang liderato ng Kamara. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tinio, mali na gawing issue ang budget dahil may lehitimong basehan ang reklamo. Gaya na lang ng Mary Grace Piatos at iba pang kontrobersyal na pangalan na ginamit sa maanumalyang confidential funds ng Vice Presidente. Tintulan po naman ng guilty na Sandigan Bayan Special 3rd Division si Janet Lim Napoles, kaugnay pa rin po ng ilang panyang kaso na may kaugnayan po sa PDAP scam, reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pakakabilanggo ang sentensya kay Napoles. Ito'y para po sa 2 counts ng kasong malversation of public funds. Ito'y nag-uugat nga po sa illegal na paggamit niya ng 19 million pesos mula po sa PDAF o pork barrel po ng yumaong kongresistang si Samuel Dangwa ng Benguet. Sa dokumento po ng Special 3rd Division, napatunayan daw na ginamit ang pondo sa pamamagitan ng mga bogus na non-government organization. Pinagbabayad din si Napoles ng 9 na milyong piso bilang penalty. Taong 2018, nauna pong hatulan si Napoles ng habang buhay na pakakabilanggo ng dahil sa kasong plunder. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.